Ngayon, hahanapin natin kung nasa saan ang puso. Where is your heart? Pastor, nasa dibdib ko. Hindi. It is not the heart in your chest that I am talking about. It is not the organ that is pumping blood in your chest that you can feel right now that I will talk about. When I say heart, itong ating, the other translation in the Hebrew of heart is your mind. In your mind is your thoughts. Your thoughts becomes words, and then your words becomes concepts. And your concepts becomes ideas. And ideas are what will make us. Yung heart dito na sinasabi ay iyong meron kang conscious mind, meron kang subconscious mind. Yung subconscious mind mo rito, iyon ang tunay mong pag-iisip. Yung conscious mo, yan ang nagpapaandar sa'yo. Pero yung subconscious mo, nandun lahat nakapile ang tunay mong damdamin. Iyon ang gusto kong abutin ngayon. Naroroon nakaupo ang Espiritu. Either ng Diyos o ng demonyo. So, nasa saan ang puso mo? Narito ba sa Southorn? Baka katawan lang ang naririto. Ang pag-iisip mo ay wala dito. Gusto kong basahin ang Mateo 6:21. Matthew 6:21. For where your treasure is, there will your heart be also. Kung saan ang kayamanan mo, nandoon ang iyong puso. Sincerely, you that are not yet in the kingdom, God, the Father, is looking for your heart. When you come in His presence, the question that the Father asks you is, where is your heart? Nasa saan ang puso mo? Napakarami na nagre-reklamo pagka ako'y nangangaral ng ikapo. Bakit daw palaging perang pinag-uusapan sa ministry ito? Bakit daw palaging pera ang ating hinahanap? Alam ninyo, hindi yun ang hinahanap ko eh. Hindi rin yun ang hinahanap ng Diyos. Hinahanap ng Diyos kung nasa saan ang puso mo. So, ang tithing is not a money test. It is a heart test. This is not a money test. It is a heart test. Where is your heart? Bakit na-i-involve ang pera pagka ang hinahanap ay ang puso? Maraming beses, hindi nagagalit ang tao pagka hindi pinag-uusapan ang pera. Tumatawa pa. Pero pagka pera lang pinag-uusapan, nakasimangot na. Bakit kaya? Kasi maraming beses, ang puso ng tao ay naroroon. Nakabalot sa pag-ibig ng So the question here is this: love of God or love of money? May kaagaw na ang Diyos ngayon. Love of God or love of money? You say with your mouth, you love God.
But where your treasure is, there will your heart be also. Yan ang sentro ng pag-iisip mo, naririyan ang puso mo. Kaya marami, kaya nilang iwanan ang Panginoon para sundin ang kanilang boyfriend na backslider. Sapagkat inagaw na ang kanilang puso. Ang iba, kaya nilang iwanan ang Panginoon na dahil sa pera. Maraming beses sa pera. Sapagkat naroroon ang kanilang puso. Kaya sinabi ng Ama sa langit, malapit ang bibig ninyo, malayo naman ang mga puso nyo. Nasa saan ang mga puso nyo? What is the center of your life is where your heart is located. What is the center of your life is where your heart is located. That is what you love. And when somebody tries to get what you love, naturally, hindi ka masaya. Sisimangot ka siyempre. Mahal na mahal mong anak mo, kikidnapin. Nako, magagalit ka, iiyak ka. May iba sa mga kakristyanuhan, mas mahal nila ang kanilang pera kaysa kanilang anak. Kaya pagka ako'y nangangaral na ng tithes, ayun ang pagkagalit, mga kapatid. Hindi basta-basta. Sapagkat naroroon ang sentro ng kanilang buhay. May pag-ibig sa pera. Samantalang, ang pinangangaral ko ay pag-ibig ng Diyos. Anong sabi ng Ama? If you love me, obey my commandments. If you love me, obey my commandments. And tithing is one of His commandments. So if you love Him, that is not a question of money. It is a question of the heart. To locate your heart, gusto niyo makita puso niyo? You want to locate your heart? Where your heart is found? To locate your heart, see where you spend your money and time. Mag-inventory tayo. Kung saan mo maluwang na ginagasto ang pera mo at kung saan mo maluwang ginagasto ang time mo, naroroon ang puso mo. Bakit ba pagka para sa sarili, lalo na birthday, anniversary natin, sa pamilya natin, bongga, walang problema ang pera. Magpapabili pa nga ng bahay para lang dyan. Pero pagka sa gawain, kahit lang, nakasimangot na. Aha. Pagka sa gawain, 2 oras, maiinip na. Pero sa chismisan, kahit 5 oras pa. Pagka sa happenings, kahit magdamag pa. Sapagkat naroroon ang puso mo. What's your treasure? Or what's the center of your life? That is where your heart is. Pagka nakita ng Diyos ang puso mo nakabalot sa pera, siyempre, lilinisin ka niya. Aalisin niya ang pag-ibig mo doon para ang pag-ibig mo ay maging pag-ibig sa Diyos. Na kung kinakailangan, alisin lahat sa iyo yan upang ikaw ay maibalik sa pag-ibig ng Ama, mangyayari sa buhay mo yan. Kaya napakarami ng naging mga anak ng Diyos na nawalan ng lahat ng bagay. Para lang maibalik sila sa kalooban ng pag-ibig ng Ama. Sapagkat dito isa lang ating ibigin ng Ama lang. Anong sinabi niya sa Matthew 6:33? Seek ye first
the kingdom of God and His righteousness, and all these things, money, treasure, will be added to you. Anong ibig sabihin ng hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos? Seek ye first the kingdom of God. Because everyone is seeking for their own good. Pagka-interest mo, kalooban mo, yun ang unang hahanapin mo. Kaya pagka may pera ka, ang unang iisipin mo, ang kabutihan mo. Nakita ng Ama yan. Ang sinabi niya sa kanila, mali yan. Eto ang tama. Hanapin muna ninyo ang kabutihan ng kaharian. Hanapin muna ninyo ang ikauunlad ng kaharian. Ikaluluwalhati ng kaharian. At huwag kayong mag-alala sa lahat ng bagay, dadagdag lang sa inyo yan. Yan ang ibig sabihin ng seek ye first the kingdom of God. If you are seeking first yourself, naturally when there is good things that comes to you, you think first of yourself. You think first of your family, you think first of everyone that you love. Yun ang unang mamahalin. Yun ang unang hahanapin. Kaya malaki ng mga plano mo, lalo na nagkapera ka. Pabahay muna tayo. Kung ano-ano ang iniisip mo. Yun sanang pag-iisip na yon, kung naging tama na ang formula mo na hahanapin mo muna ang kaharian ng Diyos, yung iniisip mo yun para sa sarili mo, yun muna ang isipin mo para sa kaharian. Sa ikauunlad ng kaharian, sa ikalalago ng kaharian, sa ikaluluwalhati ng Ama sa kaharian. Yun muna ang hanapin mo. Kaya pagka-anak ka na ng Diyos, matapat na anak ng Diyos, nagkaroon ka ng pagpapala, ang unang iisipin mo kung ano ang gagawin mo sa ikauunlad ng kaharian.